At sa puntong ito, balikan po natin si Asek Liboro. Nagkaroon po kanina ng konting technical problem. Sir, doon po sa posibilidad na parang maging Alayolanda to si Hagupit at yun nga po, kumukuha pa siya ng lakas ngayon. Napakalayo pa, 2,000 plus kilometers pang layo niya. So, ano po yung namomonitor nyo at tansya nyo kung sakaling... Well, again, based on available data tayo, Jiggy, no, malayo pa nga yan. Marami ilang scenarios pa tayong kinitingnan. Isa, dalawa. Hindi naman ito magde-develop no, na Malayolanda. Hindi natin nakikita ito. Bagamat malayo kasi siya, maraming interaction ano, na na mangyayari bago siya dumating dito. At yun ng sabi nga natin ng ang pipigil no, na sa talagang tuluyan niyang paglaki ng Malayolanda. No? So yun ang inaasahan natin. No? So at again, historically, dito sa mga panahon na ito, ang tinatahak niyang track no, ay nandiyan sa mga babang bahagi at yun nga no, hindi lumalaki ng sinlakas no, ng Malayolanda. Pero yung kanina po sa press con para mga 180, 170. It's still no. Again, sa pagtaya natin ngayon, based on all available data, ito ay papalo ng mga 150 to 175 kilometers per hour. Yung pong storm surge, nabanggit din po kanina at may mga areas na po na parang na-flat yung Project NOAA. Pakikwento niyo po. Yes. Well, kanina kasi, we have to mention lang, yung, again, a general view, no, possible storm surge height. Again, possible storm surge heights. Habang lumalapit ang bagyo sa atin, mas nare-refine natin yung ating pagtaya kung saan at gaano kataas no ang maaaring storm surge. Hindi lamang ngayon, pati maaaring kung gaano kalayo no maaaring pasukin ng tubig, yan ay ilalabas na rin natin. Yun yung mga agencies, LGUs, mga regional disaster coordinating agencies, nabibigyan, kumusta po yung pag-distribute ng data o information sa kanila? Alam mo naman, Jiggy, no, itong December na, patapos na rin na ito, ang dami na rin bagyo, 17 na ang ating naranasan, no, pang 18 itong papasok na ito. So, in terms of yung, again, yung ating mga SOPs, mga protocols, no, yung pinapatupad natin, yung pre-disaster risk assessment na pinatutupad ng ating NDRMC, yan ay nagkikick in na. No? At asahan natin mula ngayon hanggang simula bukas no, ay yung mga inaasahan natin, yung mga sangay ng NDRMC, ng OCD at local government units ay magko-conduct na rin no, ng kanilang mga assessments yan at paghahanda. So ang pinakaklaro ho dito ay definitely papasok siya given na papasok ng PARP. Ang di pa lang alam sa ngayon ay kung saan eksakto magla-landfall, pero may mga kandidatong lugar na po na pinaghahanda po ang pamahalaan para po sa ganitong senaryo. Again, general yung natin, Jiggy. So we're looking at, I get two possible scenarios. Maaari siyang pong mag-landfall sa eastern part ng ating bansa or maaaring mag-recurve towards Japan. So manatili po nakamonitor yan ang ating panawagan. No? So malayo pa po ito, pero sabi nga natin, early warning should lead to early action. Maraming salamat po sa pagkakataon si Asek Liboro ng DOST Pag-asa. Kasama din po natin dito si Ginong Hiner Kitlong ng Pag-asa rin po, weather forecaster ng Pag-asa. Mang Hiner, kanina po nakausap ko rin si Mang Tani at nabanggit po niya na may amihan na pwedeng magpalamig sa power o sa energy nitong si Hagupit. At pangalawa ay yung pong posibilidad na mapahina siya ng bagyo sa may parteng Japan. Ano po ang data rin na nakikita niyo so far sa mga oras na ito po? Well, sa ngayon po kasi ang bagyong si Hagupit, napakalayo po nito, at 3,225 kilometers po yung layo niya. Unang-una, pag sinabi nating amihan, malamig po ang hangin na yan. Nakakapagpahina po yan ng bagyo. Pero so far sa ngayon, hindi po ito naapektuhan dahil masyado pang malayo. Masyado pang malayo pagitan nila. At sa ngayon ho ay yun nga po yung given na papasok siya ng PAR. Actually, halos lahat naman ng mga forecast model na ginamit natin, base dun sa analysis natin, talaga pong ito po ay matatama sa papasok sa ating PAR. Pakikwento niyo po sa amin yung analysis, yung parang comparison ng track ng Yolanda at ito pong si Hagupit. Ano po yung nakikita niyong pagkakapareho nila?
nung pong nakaraan? Well, pareha silang nanggaling ng Pacific Ocean at September na rin yung bagyong November yung bagyong si Yolanda. Ito rin yung time kung saan malakas na yung amihan. So halos lahat po ng bagyo pag ganitong buwan ay naglalandfall yan. Bihirang-bihira po ang bagyo na lumilihis o nagre-recruit pag ganitong buwan. Pero ang pagkakaiba lang nila, itong si Yolanda nung pumasok po ito ay masyado nang malakas. Isa na pong typhoon. Sa ngayon po, itong bagyong si Hagupit ay isa pa lamang pong tropical storm. Kumbaga, ang lakas na hangin nito ay nasa 75 km bawat oras at 90 km bawat oras. Pero malayo pa yung malayo pa yung lalakbay niya. So may chance pa rin po na lalakas po ito maging typhoon bago po ito pumasok sa ating par. Opo, yung po bang ano nyo ng pagbabanggit po nyo kung saan magla-landfall, parang estimates din po ito hindi talaga may eksakto kumbaga. Opo, kasi pinagpapasyan po natin yung bilis niya. Sa ngayon po, yun po yung makikita natin bilis, pero pwede po magbago yan bukas. Depende po yan, baka mamaya lalo mag-intensify, bibilis po yung kilos niya, so mababago na naman po yung kanyang estimate, yung kanyang pag-landfall o kaya yung pagdating sa kalupaan. So doon po sa mga lugar na binabanggit, yung generally kandidato sa maaring tamaan talaga nito, Bicol, Northeastern Mindanao o di kay Eastern Visayas, ano po yung dapat paghandaan palalo ng mga kababayan natin? Sa ngayon po, mas mainam kung sa Eastern Visayas mag-monitor na sila, lalo na po yung mga mangingisda. Huwag mo nang pumalawat sa ngayon dahil paparating na po itong bagyo, maapektuhan po sila. Ganun pa man, kahit na medyo sa ngayon po, wala pong nagpapakita sa analysis po natin, ang pinapakita po talaga ay sa Eastern Visayas. Ang Bicol region naman, ganun pa man, kahit na hindi na pinapakita na maaaring tumama rito, mas mainam pa rin po na mag-monitor sila. Pero base po dito sa mga ginagamit nating tools, malaki pa rin yung chance na may chance pa rin po ito na ito ay mag-recur bago tumama sa lupa. Pero po itong kumilos pa ilaga papunta pong Japan bago po ito lumapit sa lupa. Opo, at so ilang oras po bago yung susunod na report na ilalabas po ng Pag-asa? Sa ngayon po, kukunin po natin yung position nito pagdating ng alas 8 ng gabi. So actually wala pa naman po ito sa par. Napakalayo pa po. Apo. Maraming pong salamat sa pagkakataon. Si Ginoong Hener Kitlong, weather forecaster po ng Pag-asa. So sa ngayon po ay kumbaga parang tinatansya pa rin ng Pag-asa base po sa mga data rin na nakukuha nila kung saan talaga yung maari na pinaka-maapektuhan. Pero ang payo po nila ay talagang paghandaan itong si Hagupit o Ruby pagtama po dito o pagpasok ng Philippine Area of Responsibility.